Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nag-dieta. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya. Pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Paano natin malalaman na ang isang pulisiya ay maganda? Ang isang pulisiya na maganda ay matutupad kung anuman ang inyong ninanais. Halimbawa, para sa pamahalaan, para pagandahin ang buhay ng tao, para magbigay tayo ng magandang healthcare, para matulungan natin ang mga mahirap, para pababain ang presyo ng mga produkto, paano natin pagandahin ang ekonomiya. At kasama dyan sa pulisiyang yan, ang ibig sabihin ay ginagbibigay ng gabay kung paano natin aabutin ang ating mga pinapangarap. Pangalawa, nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-uugali, behavior at pag-iisip ng mamamayan. Pangatlo, madaling maintindihan ng kung sino man ang kailangan magpatupad ng pulisiya na yon. Pang-apat, kayang ma-enforce at mag-implementa. Panglima, nakakatulong sa mamamayan, hindi pampabigat, hindi perwisyo. Sa ibang bansa, higit na mapapansin ang epekto ng pulisiya sa kultura at pag-uugali ng tao. Una dyan, siyempre, ang pulisiya sa pandisiplina. Halimbawa, tanyag ang Singapore sa pulisiya na pagbabawal ng bubble gum. Pinagbawal ang pagbebenta at pagpapasok nito sa bansa dahil napakahirap linisin at kapag idinidikit kung saan-saan. Maraming insidente na na-stuck ang mga pinto ng tren dahil sa improper disposal. Lumalaki ang cleaning cost, nade-delay ang biyahe. Kamakailan, naglabas na rin sila ng pulisiya na mga online scammer. Ay sinasabi, 6 hanggat 24 na palo ang aabutan ng mga mahuhuli na ginagawa ang labag sa pulisiyang nila. Sa Alemanya naman ay may mahigpit na pulisiya sa pagpapadaan sa mga ambulansya at iba pang emergency vehicle gaya ng fire truck. Naalala ko ito dahil may insidente tayong kamakailan kung saan hindi pinadaan kaagad yung bumbero kahit bumubusina na siya. Sa Japan naman ay higit ang paggalang sa pedestrian lane. Kaya naman kahit mga bata ay kumpiyansang tumatawid dahil safe na safe ito. Marami ring mga pulisya patungkol sa work-life balance at wellness. May mga bansa gaya ng Espanya na may local policy na ina-encourage na mag-siesta. Nagsasara ang mga tindahan pagka panahon na mag-lunch. Maraming bansa gaya ng Pransya ang implement na right to disconnect policy. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sagutin ang tawag ng trabaho kapag wala sa oras at outside working hours. Hindi bagay sa Pilipinas yan dahil masyadong masipag ang Pilipino, kahit ano sabihin mo, sasagutin at sasagutin nila. Sa Belgium naman, isa sa pulisiya nila at sila yung nauna rito ang tinatawag na 4-day work week. Ibig sabihin, sa isang linggo, 4 na araw lang ang trabaho. Lahat ng pulisiyang ito ay inisip para magkaroon din ng mas magandang productivity ang mga mamamayan at mabawasan ang tinatawag na burnout. May iba namang bansa na may special policy sa kalusugan. Malalaking tax ang ipinapataw sa mga sugar products para ma-discourage ang mamamayan na masyadong ang pagkonsumo nito. Isa ang Mexico sa gumawa nito. May version din ng UK, Middle East. Pati na rin tayo dito sa Pilipinas. Sa New York, ipinagbawal yung tinatawag na trans fat. Hindi ka pwede na mag-serve ng pagkain na may trans fat na laman. Ito ay paraan para labanan ang obesity at diabetes sa mamamayan natin.
Maganda lahat yan. Yung sa road courtesy, kailangan natin yan. Pati yung sa kalusugan, kailangan din natin yan. Pero ang tingin ko, kailangan natin tutukan ang mga lumang polisiya na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga government transaction, sa ease of doing business. Ika nga, tanyag tayo sa polisiyang kailangan ng ID para mag-apply kumuha ng ID. Isang refleksyon ng napakalumang sistema. Mahilig din tayo sa mga pag-fill out ng duplicate o triplicate. Yung mga abogado, kung yung kopya na hinihingi nila, dose-dosena. Sangkatutak ng mga form na pare-pareho naman ang hinihiling na informasyon. Physical appearance sa mga transaksyon na pwedeng digital na. At marami pang iba na pampagulo lamang. Hindi tayo dapat pumipila ng madaling araw sa opisina ng gobyerno para lang kumuha ng isang dokumento. Kaya isa sa pinagtutuunan natin ay ang eGov app at digitalization ng government system. Maraming masosolusyonan na problema ito. Halimbawa, sa LTO, wala nang confiscation ng physical ID. Recognized na digital license. Meron na tayong beep card sa MRT. 50% off for students at saka PWD. Kasi sila ang mas may kailangan ng suporta. Tapos libre pa buong pamilya pag linggo. Zero billing policy para maisama natin yung itinatawag na middle class. Free fast wifi sa lahat ng bus at saka tren. Habang naghihintay kayo, makasakay at least makapag-internet na mabilis. Makikita mo sa mga pulisiya ang mga pinapahalagahan natin sa ating bansa, ang disiplina, ang seguridad, kalusugan, at iba pa. Dito sa ating bansa, marami pang pulisiya ang kailangan natin baguhin at rebasahin. Nakikita natin sa balita at naririnig natin ang mga kababayan natin ang kanilang mga reklamo. Nakikita natin sa ating mga nakasanayang pamamaraan na pinaglumaan na ng panahon. Tila maliit na bagay pero laking perwisyo sa tao. Kailangan padaliin ang pamumuhay ng Pilipino dahil ang sistema ay kailangan nagdadala ng ginhawa sa tao, hindi sakit ng ulo. Kailangan din natin tandaan na matagumpay ang mga pulisiya sa ibang bansa dahil sa kooperasyon ng ating mga mamamayan. Na bagamat hindi popular sa simula ang isang pulisiya, kapag binigyan ng pagkakataon maimplementa ng tama, maganda naman ang resulta. At siyempre, tandaan natin na sa kabila ng pulisiyang inilalatag natin, ito dapat ang nagtutulak sa atin mga maging mas mabuting Pilipino. Ang mga pulisiya ay kultura na isinusulat bilang batas. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung may mga mungkahi kayong pulisiya na makakatulong solusyonan ang marami nating problema. Aabangan namin ang mga suggestion ninyo.